ngayon, every year, walang resibo. Sa Congress! Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation license sa kanito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa. Kaya hindi totoo na nawala ang vote natin. Hindi siya totoong nawala. Natipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pakain. So, ninanakaw to every year. No? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! 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 Kaya nga, nung binapagutan niya si Inday Sara sa confidential na, tama lang naman! Sabihin mo kay Inday, paano mo binastos yung confidential? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, ay nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastos Wala nang time. Ng Office of the President, ang pera, Wala nang time. Yes. Babalik na sa Treasury. Sa gobyerno po, kailangan ang gastos na ibigay sa'yo ay kailangan mo gastusin bago matapos ang taon. Yes. Yan ang hindi nila sinasabi sa taong bayan. Dahil gusto nilang lokohin ng taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kanila. Yes! Yes! Magnanakaw! International Development at Leyte University, Pinisa, Magna Cum Laude. Master degree in International Relations. She is also a Bachelor of Arts in Business Administration and Human Resources Management and Open University of Hong Kong. Let's welcome our Miss Rogando Sasot! Woo! Go Sas! Go Sas! Sasi! 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 Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako si Saso Gago Sasos. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin. Yung mga nakahindi mo pera yun, sir. Kung hindi nyo po alam na hindi mo pera, campaign ko, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko hindi nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po yan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque, naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least pinakamababa na 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, bawat isang taon meron silang at least 20 million pesos. Hindi mo pera yan! Yeah, sigaw yun ba? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! So imagine nyo po, ilan ang senador? Pera namin na. 24 times 50 million. Magaling si Thinking Pinoy dyan sa math. 50 million times 24. 1.2 billion every year. Sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag pa kayo dyan? Hindi! Ako nga marami sa akin mga taga OFW sa Hong Kong na
nag-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, kung pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Cinco! Outside may resibo. Baka yun na. Saan ngayon nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Sa Congress! Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa. Kaya hindi totoo na nawala ang vote natin. Hindi siya totoo nawala. Natipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So, ninanakaw to every year. No? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat ay patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! 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 Pera namin yan! Salamat lang eh. Hindi ko to, I love you! hindi ko to mga tarungan. Kasi alam natin, halimbawa, yung mga domestic helper, may mga nagpupog, hindi naman Tama. nagpupog. Hindi ba? Ito may mga domestic helper. Minsan dahil walang narisito. Pero ito, mga congressman at mga senador, hindi nila kailangan magkaroon ng risiko. At ang ulit-ulit, dahil walang umaalma. Okay? At ngayong taon, magka-joey yung ngayong taon, ang budget ng House of Representatives, ng Tambaluslos House, yes, ang budget nila sa advertising at media kuning-kuning Kwek-kwek. ay 500 million. Wala yung resibo. Alam niyo kung magkano yung last before? Around 25 million lang yan before ang media budget. Wow! Ngayon, 500 million. Wow! Kaya, resibo. Kaya kailangan yung resibo. Kaya nasabi ko hindi ito laban ng mga Duterte. Hindi ito laban ng kahit sinong politiko. Laban ito ng bawat isang Pilipino dahil parang taon-taon tayong ginagago na ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Tapos wala silang resibo, makatarungan ba yan? May gamot kami. Gusto mo gamot, sir? Gusto mo gamot, sir? Ito lang ha. Ano ang average lifespan sa Pilipinas? 75 years old. So kung maswerte tayo, aabot tayo ng 75 years old bawat isa sa atin. No? Eh, ilang taon na kayo ngayon? Sabihin natin 40 na or 50. So sabihin natin 40. In 35 years, matetegi na tayo. Huwag naman ganun. Ito, prangkahan na tayo nito. Pero, Natanda ba ako? itong mga senador at congressman, hindi matitigil yan. Hanggang hindi natin pinapahiwatig sa kanila na tapusin na yung ganyang polisiya. Dahil ang Pilipinas lang ang may ganyang polisiya ang Kongreso na walang resibo ang kanilang budget. Hindi mo pera yan! Kaya nga, nung binapagutan nila si Inday Sara sa confidential na, ako lang naman! Sabihin mo kay Inday, paano mo binastos yung confidential? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, ay nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA.
wala namang findings ang daw, Nailipat sa iba. 11 days ginastos. Eh, paano hindi 11 days na gastos eh? Wala nang Ibinigay time. ng Office of the President ang pera Wala nang December time. 19. Yes. Babalik na sa treasury. Sa gobyerno po, kailangan ang budget Gastusin. na ibigay sa'yo ay kailangan mo Gastusin. gastusin bago matapos Ang taon. Yes. Yan ang hindi nila sinasabi sa taong bayan. Babalik na sa Dahil taon yung gusto pera. nilang lokohin ng taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kamay. Yes! Wag na nakaw! Wag na nakaw! At ang dalawa pong media ang naglakas loob na questionin ang budget. Nung simulan po natin i-expose ang hindi mo pera yan. Seminay? Yes. Yes! Yes, Seminay! Doktora! Doktora! Anong ginawa? Bitaw manuslos. Ginurgon! Ginurgon! Nagtanong lang kung totoo ang kanilang travel expenses ay umabot ng 1.8 billion. Mali naman kasi si Lorraine sa kasikain. Mali naman pala. Hindi siya 1.8 billion, kundi 2.2 2.2 billion. Doktora! Fake pala yun eh. Sinulog sila. Ikalawang media na malakas ang loob, si Edling Gao. Nung in-interview niya ako, sabi niya, maraming salamat at binring up mo ulit yan. Pero ngayon, asa na si Edling Gao? Nanahimik na. Nakawala na rin ng pera. Natapalan! Sabi niya sa akin noon, ay maraming salamat at binring up mo uli yan dahil matagal ng problema yan. At tinanong pa niya kung ano sa tingin mo magiging solusyon. Sabi ko sa kanya, hindi ba dapat kayo ang mag-using nito dahil kayo ang mainstream media? Hindi ba? Pero ngayon, tahimik kayo dahil nakikinabang pa kayo sa 500 million media fund ng House of Representatives. Naku, kasi napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Ang gasto, pag ginastos mo ang hindi mo pera, kailangan mo may resibo! Di ba? Anong Pilipinas ang ipapamana natin sa mga Pilipinas na meron tayong kongreso na taon-taon may bilyon-bilyon na ginagastos na walang resibo. Isa itong malaking katarantaduhan dahil tayo lang sa buong mundo ang may kongreso na ganito. Tayo lang. Alam niyo po ba sa US Congress? Sa US Congress, Yes. every quarter, meron silang Report. pinapublish. Yes. Meron silang pinapublish na accounting up to the last centavo. Kahit 50 cents, makikita mo kung saan ginastos. US Congress yun. US Congress. Tapos mayroon ibang bansa na pag may ginastos ka over a particular amount, hindi ka na pwedeng mag-reimburse. Pero ito, one to sawa sila. One to sawa ito. Apaw ang pera. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Kaya nga, kahit mawala itong si Marcos, hello, sipa, or, alam mo, Masipa! Sipain! 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 kailangan ipagpatuloy ang laban na to. Kahit Duterte pa na upo, dahil hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng bawat isang Pilipino. At ito ang nagustuhan ko kay Digong. Yung foreign Sinabi policy. niya sa akin sa programa ng SMNI, nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, Sans, murahin mo ko kahit mga anak ko kung nagkamali kami. Yan tama lang naman. Si Digong lang ang politiko nagsabi sa akin na murahin siya at murahin ang mga anak niya kung nagkakamali sila. Dahil totoo naman, nakita niyo ba kami nung panahon ni Digong? Hindi ba yung mga cabinet secretary, si
namin, oy, ayusin yung trabaho nyo dyan, ayusin nyo yung ganyan. Hindi ba? Ngayon, nasa na yung DH ng mga DH? Busog na sa pera! Busog! Busog na sa pera! Siya lumutot ng cinnamon bread para kausapin nila. Di ba nakita niyo siya na nakita niyo mga vlogger na lahat, mga council secretaries. Yung panahon na yun, Balang na. Siyempre, Ilang record, mga yan yun eh. mga Pilipino, no? Lalapit sila sa mga vloggers dahil na feeling nila yung nagbibigay sila ng maano ba, mapublish pa yung concern, di ba? Totoo yan. May mga lumalapit sa amin, no? WC, whatever, para i-refer sa tamang mga tao. Kasi may ganong silent ang Duterte administration. Lalo na sa CCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may pinadala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na nun. Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw. Yung DH ng mga DH, Busog na sa pera! Busog sa pera! Busog sa pera! kaya nga ito si Pangulong Duterte, nung pumasok siya ng politika, isa ang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno. Yung unicorn! Hipo na! Hipo! Nung natapos ang kanyang Hipo! termino, Laki na eh. yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang, nararamdaman niyo ba na trabahante siya ng gobyerno? Hindi! Ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pag-aari nila ang Pilipinas. Correct! Hindi ba wala silang pakiramdam? At binudol tayo. Yun naman talaga totoo. Binudol tayo. Tama. Tama ka, Nay. Pupunta tayo ngayon kasi sinasabi ni Naya. Kasi alam niyo po ba ang pillars ng Philippine foreign policy? Ang isa sa mga pillars ng Philippine foreign policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. Correct! So, isa katong malaking pillar ng foreign policy. Ano ibig sabihin niya? Dapat ang foreign policy ng Pilipinas kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipino. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may forest integrity doon, economic security, at ikatlo, yung welfare and interest ng OFWs. Bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all and hindi ko ng foreign policy? Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFW. Correct! Hindi ka po pwedeng magkaroon ng kalawan. Tapos ang mga Pilipino, ang mga citizens mo ay nasa iba't ibang bansa. Correct! Para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay maiiwan ninyo sa kapitbahay ninyo sa araw-araw, tapos aaway yung kapitbahay ninyo, hindi ka babangag. Nagkakawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ba? Tama! Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa at yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, na ginagawa nila ay nag-promote ng racism. Pag ang nares baka na yung mga Pilipino, ano gagawin nila? Dahil hindi na nila ito iniisip, paano ba nila maiisip kung paano nila a-actionan ang mangyayari? Giging Hindi ba? lunch, meet kami. Kaya mga kababayan, tayo ano na papunta na tayo sa afternoon.
target nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nasa-social media, nag-TikTok, kausapin niyo yung anak ninyo. Dahil, malamang hindi, baka hindi tayo makaranas ng course ng ating bansa. Kundi susunod na generation, yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, na huwag makinig sa bangang. Mas makinig sa bangang. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso nila rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Next na si Sir. Itrato niyo ang bansa bilang isa ninyo. Kasi alas 4 na. Bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo ng inyong ako. Ayaw ninyo ng inyong anak ay pinupulot upang makipag-away. Ang uyok nyo ay inyong anak ay nakitang disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking responsable, disiplinado, at may patutunguhang bansa? Sa kalagayan niya ngayon, wala. Wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Chocolate ka kanina. Sino ngayon ang inaaway ni BBM ng malalaking tao? Wala. Kung noong panahon ni Duterte, halos araw-araw ay may umumura siya. Duterte! 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 Kung noon halos araw-araw ay may minumura siya, oligarko, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan, at kung ano-ano pa. Ngayon naman, sobrang ahimik ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Kasi siya naluloko. Pero, dahil kasi siya nagmumura, ang mga manluloko sa Pilipino ngayon, mga kabarkada niya. Yes! Pamilya niya. Hindi ba, nanalig tayo ng continuity, kaya natin sinuportahan si Bongo. Yan ang totoo. Hindi ba, kaya natin siya sinuportahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pagparti sa Malacanang. Tama yan, napulot tayo. Masakit mabudol, no? Masakit ang mabudol. Kaya nga, hindi na tayo dapat magpapabudol muli. No? Kailangan, makita natin ang sinsibilidad at makita natin na may ginawa talaga sila sa bayan. Kaya nga si Duterte, isiniswapang din dahil malaki ang ginawa niya sa Davao. Yes! Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Yes! Proud Davao! Si Ma'am. Pero yan ang ako, ilang pagtatapos ko, sana po ay kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang kalagayan ng bayan. Kung hindi mangyari, kasi nasabing gera, ni Atty. Vic, sa ating panahon ngayon, mangyayari ito sa panahon ngayon. Or sa mangyayari nangyari sa Ukraine. Kaya kausapin ninyo ang anak ninyo, no? Kausapin niyo sila ng masisiyan at makita nito para malaman nila na sila ay binubulog papunta ng isang bangin dahil malaki ang pera sa pera. At hindi, kung ninanakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon, paano pa yung pera kung ibigay ng ibang bansa pa kasi yan ang kanilang totoong gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pamamahal ninyo sa bawat isang anak. Ayaw ninyo mapariwala ng inyong anak. Ayaw ninyo ang inyong anak ay malagay sa gulo. Ayaw ninyo ng anak ninyo ay binubulok sa isang maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayabong ang buhay. Yan dapat ang sa puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang pinakang kanilang pinuputikan bawat araw. Maraming salamat.